Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sa bangka patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pagnilayan at pag-usapan ang Ebanghelyo sa umagang ito. Marahil ang isa sa taong pagkakatiwalaan mo pagdating sa usapin ng dagat ay ang mga mangingisda. Dahil sila ang may alam kung saan kumukumpas ang hangin at kung saan ang alon ay patungo. Pero kahit na ikaw ay isang seasoned fisherman, hindi mo rin matatansya kung ano ang darating sa gitna ng dagat. Isa po sa aking Waterloo o yung kinatatakutan ay dagat. Kaya hindi ako sumasakay ng mga roro dahil ang aking kaba kapag nasa gitna ng dagat ay ganun na lamang. Meron daw po itong kinalaman sa iyong mga karanasan kung ano yung bagay na kinatatakutan mo o Waterloo ng buhay mo. Pinilit kong balikan bakit ako natatakot sa dagat. Then I realized na noong bata ako ay nadulas ako doon sa pangpang ng dagat at ako'y kamuntik ng malunod. At hindi iyon nawawala sa akin. Sa Ebanghelyo, ang karanasan ng mga alagad na mangingisda ay valid. Kung baga ang bangka ay alam nila ang takbo, pero hindi nila alam ang takbo ng panahon. Kasi pag nasa gitna ka po ng dagat, in seconds, nag-iiba ang sitwasyon. Naranasan ko yan when I was in Iloilo, dito sa may Gigantes Island. Nakapagmimisa ako dun sa mga isla doon. Sa malalayo mga isla,
Sa pag-alis ninyo ng pangpang, maganda at maliwanag ang langit. Pero pag kayo'y nasa gitna na, biglang mawawala at biglang didilim ang paligid. May tawag sila doon, ang tawag nila ay pugada. Kaya kapag nakita nila yung pugada sa malayo, hindi na sila pumapalaot. Kaya nararamdaman ko yung takot ng mga alagad nung makita nilang madilim na, lumalakas ang hangin, malaki ang alon. Yung fear of uncertainty sa gitna ng dagat ay totoo. Hindi ito mararamdaman ng mga taong hindi pa nakararanas mangisda sa gitna ng dagat. Maganda lang tingnan ng dagat, pero kung hindi ka sanay, takot ang mamamayani sa iyo. Ang bangka po ay palagi nating naririnig sa kasaysayan ni Kristo sa Ebanghelyo. Ang bangka ay hindi lamang isang pisikal na kasaysayan, kung hindi ang bangka ay simbolo ng simbahan. Kung papaano din ang bangka ay simbolo ng paglalayag ni San Pablo sa iba't ibang simbahan sa Asia Minor, sa Corinto, sa Thessalonica, sa Roma, at kung saan-saan pang lugar, palagi siyang hinahambalos ng mga bagyo at alon sa dagat. Ang bangka ay simbolo ng simbahan. Lahat tayo'y nakasakay sa iisang bangka. At sa ating paglalakbay, sa ating buhay Kristiyano, hindi natin maiiwasan ang takbo ng panahon. Tunay na magkakaroon ng malalakas na alon at hampas ng hangin sa ating buhay. Nandoon yung takot, nandoon yung pangamba, nandoon yung pagtatanong, nandoon ang pagdududa na bakit sumusunod naman ako sa Diyos? Bakit nagsisimba naman ako? Bakit mayroon naman akong mabuting ginagawa, pero nakararanas pa rin ng mga pagsubok sa buhay? Kasi nga, by definition, ang ating buhay ay paglalakbay. Wala namang paglalakbay sa dagat na pare-pareho ang takbo ng alon. Sa bawat kilometro, magbabago at ito'y mararanasan ng lahat. Sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, tayo rin ay nakasakay sa bangka. Tayo rin ay natatakot. Pero ano ang consolation natin? Mayroon tayong pinanghahawakan. Meron tayong consolation of the Spirit dahil sa ating pananampalataya, kahit na mayroong alon at unos na dumarating, mayroon tayong isang Diyos na mas malakas sa unos na nakikita natin. Kaya nga ipinakita ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang paglakad niya sa tubig, isang pagpapatunay na ang lahat ng kapangyarihan, maging ang tubig at kalikasan, ay nasa ilalim ng paanan ng pagkadiyos ni Kristo. Sa kaniyang pagsasalita at pagpapakita sa kanila, muli niyang ipinakilala kung sino siya. Huwag kayong matakot, ako ito. I am. Ang I am ay isang banal na salitang noong unang panahon pa'y ginamit na upang ipakilala ang Diyos. Nang nakipag-usap si Moses
Sa Diyos, ang pakilalay I am. Ipinapakita na kahit sa bagong tipan, hindi nagbabago ang presensya ng Diyos sa gitna ng confusion ng tao. Ito naman talaga ang karakter ng mundo. Ito naman po talaga ang ginagawa ng mundo, ang sirain ang isip ng tao at tanggalin ang paniniwala sa Diyos. Kaya nga minsan, patong-patong yung problema. Tapos tinatanong mo ang Diyos, bakit? Hindi naman ang Diyos ang may gawa noon. Hindi naman ang Diyos ang may gawa ng problema mo. Ang problema mo'y resulta ng mga wrong choices sa buhay. Ang problema mo'y resulta ng mga maling desisyon sa buhay. Kaya tayo ang dumaranas ng paulit-ulit at parang hindi natatapos na mga pagsubok sa buhay. Kaya nga ang mga alagad, nang makita si Jesus, gusto nilang pasakayin sa bangka. At nang sumakay si Jesus sa bangka, tuwang-tuwa sila. Ang ganda ng shifting, ang ganda ng takbo ng Ebanghelyo. Kapag tayo'y nasa bangkat naglalakbay at hindi nakasakay ang Diyos, ang makikita natin ay ang alon at hampas ng problema ng buhay. Since si Kristo'y nakasakay, nagkakaroon tayo ng kapayapaan at nawawala ang takot sa kabila ng agam-agam dahil pangako niya ay huwag kayong matakot. Do not be afraid. Alam ba ninyo na ang salitang do not be afraid ay halos 365 times inulit sa buong kasulatan. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan, palagi nating naririnig ang salitang huwag kang matakot. Ito'y assurance na sa bawat araw, sa buong taon, 364 days, sinasabihan tayo ng Diyos, huwag kang matakot. Do not be afraid. A very consoling God. Ang sarap ng pakiramdam kung sinasabihan ka ng Diyos na huwag kang matakot. Ako ito, nakalakad nga ako sa ibabaw ng tubig at napatahimik ko ang alon at hampas ng hangin. Kanino ka pa kakapit? Sa kakayahan ng tao o sa kapangyarihan ng Diyos? Let us decide para mawala yung takot sa ating puso. Isipin natin sa paglalakbay, kasama ko ang Diyos sa bangka ng aking buhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.